Hindi ka na naman ba kikilos, ha, Veronica? Ilang beses ba kitang pagsasabihan na hindi porket asawa ka ni Leandro, hindi ka natutulong sa pamamahay na to? Tumayo ka na dyan at maglinis ka na ng inodoro! Pero senyora, may sakit po ako. Aba, sino may kasalanan? Ako ba? Kung ayaw mong sumunod, sige! Pero wag mong aasahang matatanggap kita sa pamilyang to. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, di ba? Gagawin mo ang lahat. Matanggap lang kita. Pero sa ipinapakita mo ngayon, akala mo ba mangyayari yon? Hindi! Pero hindi ko po... Senyora, wag niyo naman po hilahin yung damit ko. Baka po masira. Magagalit po si Leandro sa akin. Wala akong pakialam. Akala mo ba, ganun lang kadali ang lahat? Na dahil pinakasalan ka ni Leandro, hindi ka na pwedeng mahirapan? Hindi mo yata ako kilala, Iha. Kaya ipakikilala ko sa iyo ang sarili ko. Senyora, maputik po rito. Yung damit ko. Diyan ka na babagay sa putik. Dahil ang mga kagaya mo, hindi kailanman nababagay sa mga barbal na sahig. At kailanman, hindi nababagay sa mundo namin. Habang dito ako tumihinga, gagawin ko ang lahat. Ayawan mo lang ang maging asawa ni Leandro. Tama na po. Sobra na po kayo sa akin, senyora. Sobra? Kulang pa nga yan eh. Dahil kung sobra na ako, dapat hindi na umabot pa sa buwan ng pananatili mo rito. Pero hindi! Manigas ka, kaya manigas ka! Ibigay niyo sa kanya yung balde ng figs. Hayaan niyo si Veronica na lang ang magpapakain sa mga baboy magmula ngayon. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Minsan na rin ba kayong umibig pero nasaktan? Yung tipong lahat ay kaya niyong isakripisyo para lang mapatunayan niyo sa mga taong mahal niyo na mahal mo sila. Kaso sa kabila noon napakarami ring bagay na kailangan niyong isaalang-alang. At isa na doon ay ang pamilya niyo. Hanggang saan niyo kayang ipaglaban ang pag-ibig na kasing lalim ng dagat, ngunit kasing delikado rin ito. Isang mapagpalang araw, Miss Amy, at sa lahat ng taga-subaybay ng panibagong channel na ito. Ako nga pala si Ira, 20 years old, at nakatira ngayon sa Maynila. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siyang kwento na hindi ako pinatulog magdamag kakaisip nung nalaman ko. Kaya naisip kong ibahagi rin sa inyo at nagbabakas sakali na tulad ko, hindi rin ako makamove on sa oras na mapakinggan niyo ang kwentong ito. Ang kwento na to ay love story ng mga magulang ko na itago na lang natin sa pangalang Veronica at Leandro. Si Mama Veronica ay lumaki sa tabing dagat. Habang dati niyang asawa na si Senyorito Leandro naman ay anak ng hasyendero na si Senyor Armando at Senyora Alondra. At nagsimula ang kwento nila nang minsang umuwi si Senyorito Leandro sa probinsya, kung saan niya nakilala si Mama Veronica at pinaksalan nito. Hindi alam ni Mama Veronica na doon pala niya madidiskubre ang isang kapangipangilabot na katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Dalaga ka na talaga, Apo. Parang kailan lang. Palagi pa kitang pinapagalitan kapag sumasama ka sa paramang isda. Pero ngayon, iba na ang kinakatakutan ko. Natatakot na akong baka dumating ang panahon na magkanobyo ka na. Iba, kalimutan mo na ako, Veronica. Si Lola Sabel naman, wala pa nga po eh. Tsaka huwag niyo pong isipin muna tungkol sa pagkakaroon ko ng nobyo dahil wala pa po sa isipan ko yan. Sa ngayon, gusto ko muna aliwin ang sarili ko. Tsaka syempre ang mangarap na sana,
Dumating na yung panahon na maging sagana ng buhay natin dalawa, Lola. Bakit mo naman naisip yan, Apo? Hindi ka ba masaya sa buhay na meron tayo? Sobrang saya ko po, Lola. Pero syempre, hindi naman po masamang maghangad din ng masigit pa doon, di ba? Gusto ko rin po makakita ka nagsusuot ng mga mamahaling damit. Tapos yung dating malahasyendera. Tapos ako, ganun din. Parang ang sarap lang po isipin na dahil may mga sarili na tayong kakayahan na tumulong sa mga taong nangangailangan, makakatulong na tayo sa mga kapwa natin taga-baryo. Ay, wala namang masama kung mangangarap ka ng mataas, Apo. Basta ba't huwag ka lang aabot sa punto na magiging sakim ka. Tulad ng iba na nangarap din ng matayog. Tapos nung may naabot na, hindi na marunong lumingon sa mga pinanggalingan nila. Ay, natutuwa ako kasi meron kang pangarap. Ibig sabihin lang nun ay meron kang gustong maabot sa buhay mo. Pero tandaan mo lang, Apo, ha? Hindi lang sa pagkakaroon ng maraming pera ang paraan para makatulong. Minsan, kahit yung pagtulong mo na lang sa kapwa mo sa madaling paraan ay malaking bagay na para sa mga kapwa mo. Naiintindihan ko po yan, Lola. Pabuti kung ganon. At kapag dumating naman yung panahon na meron ka na makikilalang lalaking magmamahal sa'yo, sana talaga ay yung kaya kang panindigan at kayang gawin ang lahat maiparamdam lang sa'yo ang pagmamahal na nararapat para sa'yo. Sana nga po, Lola, dumating ang panahon yan. Pero syempre, wag muna sa ngayon. Pwedeng bukas naman. Pilya ka talagang bata ka. O siya, maiwan muna kita rito at baka hinahanap na ako ng mga kailangan kong gamutin. Nakapagsaing naman ako at meron na ako nilutong ulam. Kumain ka na muna riyan bago ka lumabas at mamasyal. Maliwanag ba, Veronica? Opo, Lola. Simple lang ang buhay namin ni Lola Sabel, Miss Amy. Mula bata pa lang ako, siya na ang kasama ko. Matagal na kasing patay ang mga magulang ko dahil sa isang aksidente. At mula noon, si Lola Sabel na ang itinuring kong ina at ama. Laking pasalamat ko sa kanya na hindi ko naranasan na magkulang sa pagmamahal. Dahil lahat ay ginagawa ni Lola Sabel para sa akin. Para hindi ko maranasan na nag-iisa na lang ako sa buhay. Kilala rin siyang hilot sa baryo namin kaya marami akong kakilala. Bata man o matanda, ay dahil yon ay kilala rin si Lola Sabel sa pagiging matulungin niya sa kapwa. Nung umagang yon, pinili kong magnilay-nilay sa dalampasigan nang may lumapit sa akin at kinausap ako. Magandang araw, Veronica. Ang gaan ng aura mo ngayon Emil, ikaw pala yan. Hindi kita nakilala sa haba na buhok mo Kamusta? Pasan na bang ermitanyo? Ang tagal ko rin kasing nasa bukid. Hindi ako makaalis-alis dahil parang gabi-gabi na lang may kumakatok sa kubo namin para magpagamot sa akin. Parehas pala kayo ni Lola Sabel. Maaga din kasi siyang umalis para bumisita sa kabilang baryo. Mukhang napapadalas yung mga taong nagpapagamot ngayon dito sa atin. Hindi rin maiiwasan dahil sa papalit-palit na panahon. Ang mahalaga naman, nakakatulong kami sa kanila. Buti ikaw hindi ka tinatablan. Kung sa bagay, sakit na lang sigurong matatakot na lapitan ka. Dahil hindi mo sinusukuan yung kahit anong pagsubok na dumating sa buhay mo Siyempre, tinatablan din naman. Tao lang din naman ako Pero dahil meron akong Lola Sabel, kaya mukha lang na hindi ako tinatamaan ng sakit gaya ng ibang tao. Di rin kasi napapakali si Lola kapag alam niyang di maayos ang kalagayan ko. Swerte ka dahil meron kang Lola Sabel, Veronica. Minsan, nakakainggit yung samahan na meron kayo ng lola mo. Dahil kahit wala ng mga magulang mo sa tabi mo, hindi niya pinaparamdam sa'yo na kulang ka sa pagmamahal. Kaya malaki talagang pasasalamat ko sa Diyos na binigay siya sa akin, Emil. At kaya rin gusto ko ibigay sa kanyang lahat. Kahit hindi naman niya hiniling sa akin na ibalik ko sa kanya. Dahil sinakripisyo niya rin para sa akin ang lahat. Hayaan mo. At darating ka rin sa araw na yan. Sa ngayon, gawin mo na lang kung kaya mo naman siya matulungan sa maliit na bagay. Gawin mo. Oo, gano'n na lang talagang gagawin ko. Salamat, Emil, ha? Walang problema, Veronica.
Magsasalita pa sana ako nang matigilan ako dahil sa isang lalaking papalapit sa amin. Unti-unti na rin nagiging malabo sa pandinig ko ang sinasabi ni Emil dahil sa lalaki. Kung may isang salita man ako na i-describe, yun ay ang malakas ang apil niya, Miss Amy. Seryoso ang mukha niya habang nakatitig ng diretso sa akin. Pero nang makalapit na siya, akala ko ay kakausapin niya ako pero hindi. Lumiko siya papunta sa dagat at nagtampisaw doon. Veronica, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ang gwapo niya. Nakita mo ba yung lalaki kanina, Emil? Sino kaya yun, no? Mukha kasi siyang mayaman. Nagagupuhan ka na doon? Mukha namang maraming kaparehong mukha yun eh. Kung hindi dito, baka sa syudad. Uy, wag ganun. Ikaw naman. Para mo na rin sinabing pangit siya. Hindi sa akin galing yun. Senyorito Leandro, bumalik na ho kayo sa asyenda at pinapahanap na po kayo ng mama ninyo, senyorito. Ay, mukhang mayaman pang pamilya. Leandro? Ang tagapagmana ng mga Santanders. Mukhang mahihirapan kang abutin yan, Veronica. Ang mga Santanders ang nagmamay-ari ng pinakamalaking asyenda dito sa baryo natin. Bukod doon, sila rin ang nagmamay-ari ng malawak na lupain na pinagtatrabahuhan nila nanay at tatay sa bukid. At si Leandro, siya ang magmamana ng lahat ng yon. Ano ka ba, Emil? Wala naman sa akin yun, no? Wala naman akong balak na gawin siyang nobyo. Wala pa sa isip kong ganon. Tsaka baka makurot ako ni Lola Isabel sa singit pag nalaman niya masyado ako nag-iilusyon na makakabit ko ang Santanders na yan. Tama yan, Veronica. Yung mga katulad nila, hindi nababagay sa mundo natin. At hindi rin tayo nababagay sa mundo nila. Kung titingnan mo si Leandro, Miss Amy, mukha siyang carefree. Yung tawa niya habang patuloy siyang tinatawag ng sumusundo sa kanya, pero hindi niya pinapansin ang nagdadala sa akin sa imahinasyon na pwede ko ring maranasan na mangitian niya ako ng ganyan. At halos mahigit kong hininga ko nang makitang kinitian niya ako. Wala namang masamang maghangad, di ba? Di naman ako makakasakit ng tao. Mula nung araw na yon, Miss Amy, mas madalas na akong magpaayos ng buhok kay Lola Isabel. Minsan nga, may isang beses na nahuli niya ako nagsusuklay sa harap ng salamin habang nagaham ng isang kanta. Nakataas ang kilay sa akin ni Lola, kaya natawa na lang ako at tinanong siya. Lola, bakit naman po ganyan ka makatingin sa akin? Para mo naman po akong kakainin ng buhay niyan. Ganito kasing mga nakaraang araw. Napapansin kong madalas ka nang mag-ayos. Hindi naman sa hindi ka nag-aayos noon. Pero ngayon, parang lagi-lagi na. Sabihin mo nga, Apo, may napupusuan ka na ba? Si Lola naman, wala po. Sadyang natutuwa lang po ako mag-ayos ng sarili. Tsaka syempre bilang nagdadalaga na rin po, kaya heto. Ay, Veronica, Apo, kung baka pagsalita ka naman, akala mo hindi ko napagdaanan yung ganyan noon. Abay, ganyan na ganyan din ako nung maaga akong kumeringkeng sa lolo Danilo mo. Kaya kita mo, nagkaroon kami ng napakagwapong anak na siyang tatay Arturo mo. Kaya, Apo, hindi mo ba itatago sa akin yan? Sabihin mo na, sino ang binatang napupusuan mo? Lola, kahit naman sabihin ko po sa inyo, imposible pa rin naman po maabot ko siya. Kaya mas ayos na yung kusa ko na lang siyang makakalimutan. Yan nyo, darating din yung araw na magugulat na lang kayo. Mababanggit ko na siya sa inyo na walang pag-asa sa boses ko. Ibig sabihin, meron nga. Ay, dalaga ka na talaga, Apo ko. Basta wag ka muna mag-aasawa ha. Sulitin mo muna ang pagkadalaga mo, Iha. At kung meron ka mang makikilala na talagang para sa'yo, hiling ko na yung lalaking yon. Ilubos kang mamahalin at gagawin ang lahat para sa'yo. Para mapasaya ka. Basta kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo, Apo. Salamat po, Lola. Walang anuman, Apo ko.
Matapos ng pag-uusap namin, ay nagpaalam na sa akin si Lola Sabel na magpapahinga muna siya dahil masyado siyang napagod kakahilot. Matanda na rin kasi si Lola Sabel, Miss Ami. Pero hindi niya pa aamin sa sarili niya at lagi niya sinasabi sa akin na kaya pa raw niya. Na hindi pa siya ganun katanda para lagi magpahinga. Habang ako naman, pinili kong magpahangin muna sa dalampasigan. Noong gabing yon ay sobrang liwanag ng buwan at ang ganda niyang tingnan. Kaya nagpalipas muna ako doon ng oras na may isang figura na nagmumula sa dagat ang biglang lumitaw. Sino yon? Tatakbo na sana ako pabalik sa kubo namin nang tuluyan na siyang magpakita sa akin. Walang iba, kundi ang lalaking hinahangaan ko nitong mga nakaraang linggo, si Leandro. Magandang gabi, miss. Pasensya ka na. Mukhang natakot kita. Ayos ka lang ba? Hindi. Nagtaka lang ako kung sino yung naliligo pa sa dagat ng ganitong oras. Para masyado na kasing malalim ang gabi. Ikaw lang pala. Sinusulit ko na kasi bago pa ako maging abala ulit sa lupay namin. Parang lagi kitang nakikita rito sa dalampasigan. Dito lang ba malapit ang bahay mo? Oo. Doon ako buo. Ikaw ba? Di ba taga-hasyenda ka? Bakit parang ang layo palagi ng pwesto na pinaliliguan mo? Change of places, I guess. Nauumay na kasi ako sa pagmumukha ng mga nagbabantay sa akin. Akala siguro ng mga tauhan namin, bata pa ako na takot sa tubig, dagat at malulunod. 27 na ako. Ikaw, bakit lagi kang nandito? Para magpahangin? Tsaka hindi pa kasi ako makatulog. Pero mamaya-maya, baka pumasok na rin ako sa amin makapagpahinga. Ganun ba? Tama yun. Pagpahinga ka. Sayang naman ang ganda mo kung masisira lang dahil wala kang maayos na tulog. Huwag mo nga hayaan ang sarili mo na hindi maging balanse ang tulog mo. Dapat lagi kang healthy. Ang dami mo namang sinabi. Ako nga pala si Veronica. Tulad mo, 27 na rin yung edad ko. Ikaw ba? Ang ganda ng pangalan mo, Veronica. Parang ikaw, maganda. Ako naman si Leandro. Leandro Santanders. Tanong ko lang, nobyo mo ba yung kasama mo nung nakaraang linggo na nakita kita rito? Ha? Sino? Si Emil ba? Teka, nakita mo kami? Ibig sabihin, tinitigan mo talaga ako nung nakaraan na nagtama yung mga paningin natin. Oo. Ang totoo niyan, lalapitan sana kita para tanungin kung anong pangalan mo. Pero lumiko ako nang makita kong kinakausap ka ng lalaki na yon. Akala ko dati nobyo mo. Kaya mula nun, lagi na akong dito naliligo. Lagi akong nagbabaka sakali na matsyempohan kita na ikaw lang mag-isa. Buti na lang talaga lumabas ka. Ayun nga lang, mukhang natakot kita. Kaya pasensya ka na, ha? Talaga lang ha? Marunong ka rin pala magpalusot, Leandro. Tungkol naman kay Emil, hindi ko siya nobyo. Wala pa ako nagiging nobyo kahit kailan. Wow! Sa ganda mong yan, wala? O baka naman pihikan ka sa mga naniligaw sa'yo? Hindi rin. Sadyang wala lang talagang nagtatangkang lumapit. Nagtataka na nga ako kung gaya ng sinasabi mo, maganda talaga ako. Kasi kung oo, edi sana, noon pa meron, di ba? Kaso wala eh. Pero kung sasabihin ko ba sa'yong gusto kita, maniniwala ka. Ano? Teka, parang ang bilis naman ah. Di mo pa nga ako nakikilala. Umaamin pa lang naman ako sa'yo. Hindi pa naman ako manliligaw. Malay mo, gusto nga kita. Pero ayaw mo naman sa akin, hindi ba? Ayoko namang ipilit ang sarili ko. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na mas kilalanin ka pa, ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Pero bakit ako? Paniguradong yung mga katulad mong mayaman meron nang nakalaan para sa'yo na mayaman din. Hindi ako bagay sa mundo nyo. Hindi ako nakagalaw nang humakbang siya palapit sa akin at kinuha ang dalawang kong kamay. Tsaka dinala sa labi niya para mahalikan. Agad kong inagaw sa kanyang kamay ko at humakbang paatras. Hindi mo dapat hinalakan yung kamay ko, Leandro. Hindi pa tayo ganun magkakilala.
Hindi ko sinasadya, Veronica. Gusto ko lang namang iparamdam sa'yo kung gaano ako kasinsero sa nararamdaman ko para sa'yo. Pasensya ka na, Leandro. Pero di ko nagustuhan yung ginawa mo. Marami naman kasi pwedeng paraan para ipakita mo sa akin yung ibig mo sabihin. Hindi yung ganito. Grabe. Di ko akalain na mararanasan ko yun. Kaso dahil sa ginawa ko, baka hindi na niya ako kausapin ulit. Ay, apo, ikaw pala. Akala ko kung sino na yung bumubulog-bulog sa sala. Pero bakit nagising ka pa at bakit nakasalampak ka dyan sa lupa? Ay, wala po, Lola. Pinulikat lang po ako. O siya, matulog ka na't maaga pa tayong gagayak bukas. Saan po tayo pupunta? Sa hasyenda ng mga Santanders. Ang sabi ni Lola Sabel, naghanap daw ng hilot si Senyora Alondra Santanders, ang nanay ni Leandro. Tinamaan daw kasi siya ng trangkaso. Kasama na dun yung pananakit ng katawan niya. Hindi rin siya pwedeng tumagal na nakahiga lang sa kama dahil baka raw mas lumala ang sakit niya. Kaya ayon, kinausap si Lola Sabel ni Mang Turo, ang matandang hardinero ng mga Santanders at siya ring kaibigan ng namatay kong lolo. Pagdating natin doon, bumati ka kina Senyora Alondra at Senyor Armando ha. Mababait naman ang mga yon. Bakit po pala kailangan kasama ako, Lola? Matagal naman na po ako hindi sumasama sa inyo pag may hinihilot kayo, di ba? Ano pong kaibahan nun ngayon? Inibitahan din kasi ako na may kaunting salo-salo doon sa hasyenda. Pinagsabihan ako ni Turo na dalhin kita, kaya dadalhin kita. Marunong akong sumunod, apo. Tsaka para makatipid na rin tayo sa pagkain natin. Sa bagay, matalino nga yung naisip mo, Lola. Oh, nandito na tayo sa hasyenda. Magpakabait ka ha. Maraming beses ko na nakikita tong asyenda ng mga Santanders, kahit yung bata pa ako. Pero hindi ko pa rin maiwasan hindi mamangha, Lola Sabel. Ang ganda! Kaya nga, apo, ang balita ko nga, dahil umuwi na yung nag-iisang anak ni Don Armando na si Leandro galing sa Amerika, kaya baka ipamana na rin sa kanya tong hasyenda. Oh, iha, napabuntong hininga ka dyan. May problema ba? Wala naman po, Lola. Iniisip ko lang kung ano kayang pakiramdam ang tumira sa napakalaking bahay na yan. Tapos ang sagana pa nila sa mga hayop. Ang dami pa nilang ari-arian dito sa baryo natin. Sobrang nirerespeto pa ng mga taga-baryong pamilya nila. Ano kayang pakiramdam ng ganun, no? Wala namang ibang nakakaalam ng tungkol dyan, kundi sila lang. Pero kung ako ang papipiliin, mas ayos na sa akin ang buhay na tahimik. Tulad ng meron tayo ngayon. Aanin mo naman kasi ang napakalaking bahay na yan. Kung hindi naman kayo madalas magkita, di ba? O yung maraming ari-arian. Pero napakarami ding naiinggit sa pamilya nyo. Kagaya na lang ni Leandro. Nababalitang kaya siya umuwi rito sa baryo natin ay dahil yon ang kagustuhan ng magulang niya. Pero ang totoo, ayaw niya talaga niya sa baranyang buhay. Lalo na't alam niyang lahat ng yon ay may kapalit. Kapalit? Sabel, Veronica, nandito na pala kayo. Hali kayo. Pasok na tayo sa loob. Kanina pa nagre-reklamo si Senyora Alondra tungkol sa dinaramdam niya. Pasensya ka na, Turo, at tatagalan kami. Naglakad lang kasi kami ni Veronica papunta rito. Alam mo naman, medyo tumatanda na ako. Kaya mabagal na ako kumilos. Parehas pala tayo, Sabel. Mabuti nga'y may lakas ka pang manghilot. Ibig sabihin lang doon, kakaiba pa rin pagpwersado. Samantalang ako, parang nadagdagan lang ang paghihina ko dahil kay Senyorito Leandro. Napakakulit. Iba na talaga ang kabataan ngayon, Turo. Mabuti at kahit pilya tong si Veronica, ay marunong pa rin makinig. Si Lola Sabel naman, nilaglag pa ako kay Mang Turo. Huwag po kayo masyadong nagpapaniwala kay Lola Sabel, Mang Turo, ha? Si Lola Sabel po talagang pasaway sa aming dalawa. Kahit nagkakasakit na siya, ayaw pa rin niyang tumigil manghilot. Nako, huwag ganun, Sabel.
Napakahirap pa naman ng magkasakit ngayon. Nagtawanan na lang kaming tatlo hanggang sa marating na namin ang hardin ng mga Santanders. Manghang-mangha ako sa mataas na puno sa hardin nila. Maraming disenyo. Tapos dinig na dinig pa ang huni ng mga ibon. Senyora, nandito na po si Isabel. Yung hilot na kakilala ko. Buti naman at nakarating kayo, Aling Isabel. Magandang araw. Pasensya lang po dahil natagalan, Senyora Alondra. Pwede ko na po ba kayong matingnan para malaman ko kung saan nanggagaling yung lamig ninyo? Pwedeng-pwede. Doon tayo sa kwarto namin sa taas. Ikaw nang bahala sa kasama ni Aling Isabel, Mang Turo. Aakyat muna kami. Sige po, Senyora Alondra. Susunod po. Pinanood namin na akaya ni Senyora Alondra si Lola Sabel papasok ng mansyon. Habang kami naman ni Mang Turo ay tahimik lang na nanonood sa kanila. Nang magsalita si Mang Turo. Halika na, Iha. Pumasok na tayo sa loob para makakain ka na. Manong, ang bait po pala ni Senyora Alondra, no? Kita niyo po, inalalayan niya pa si Lola. Eh, ganun siya kapag bago niya palang nakilala, Iha. Pero huwag ka magpapaninlang dahil may kalupitan din ang senyora. Yun ang isa sa dahilan kung bakit pinili ni Senyorito Leandro na magpakalayo-layo rito sa baryo. Dahil hindi niya kaya minsan ang ugali ng madrasta niya. Madrasta? Ibig po ninyong sabihin, hindi si Senyora Alondra ang tunay na ina ni Leandro? Oo, Iha. Mang Turo, pwede ko po bang mayroon ang kabayo? May kasama po pala kayo. Senyorito, ipinagbilin po ng mama ninyo na... Hindi ko siya mama, Mang Turo. Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo yan? Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap. Lalo na't kung siyang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Tsaka, hindi ko na po pala hihiramin ang kabayo. Ayos na po ako rito. Anong ginagawa mo rito? Binisita mo ba ako? Ay, hindi iyo. Sinabahan lang ni Veronica ang lola Sabel niya. Dahil naghahanap ng hilot si Senyora Alondra. Hindi naman kailangan ng hilot nun. Pero, Veronica palang pangalan mo. Ang gandang pakinggan. Tulad mo, ang gandang pagmasdan. Kumain ka na ba? Huwag mo naman pagsilitaan ng ganyan si Senyora Alondra. Sigurado naman akong kahit ayaw mo sa kanya sa hindi ko malamang rason. Panigurado namang may mga bagay pa rin siyang ginawang tama para matanggap mo siya sa pamilya niyo. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Dahil ayokong sumama na naman ang tingin mo sa akin. Ako na hong bahala kay Veronica, Mang Turo. Hindi pa naman ako nakakakain. Kaya ako na lang sasama sa kanya. Sigurado ba kayo, Senyorito? Kung gano'n, ay babalikan ko na lang po muna mga pinuputol kong mga damo kanina. Sigurado ako, Mang Turo. Maraming salamat po. Pero Mang Turo, Sige na, Iha. Sumaba ka na sa kanya. Mabait naman si Senyorito Leandro. ay, sige po. Nang iwanan kaming dalawa ni Mang Turo, hindi na ulit ako nagtangkang magsalita pa, Miss Ami. Bukod sa wala naman akong sasabihin sa kanya, naiiya pa ako dahil sa naging tagpo namin nung unang beses naming mag-usap. Hinayaan ko si Leandro na igiya ako papunta sa kusina nila. At ang masasabi ko lang, nakakamangha yung lugar. Paano ba naman? Yung lawak ng kusina nila ay isang buong kubo na namin. Marami ring handa. Kaya mukhang maraming magiging bisita ang pamilya Santanders mamayang gabi para sa salo-salo nila. Hindi ako umimik habang pinaghahanda ako ng pagkain ni Leandro. At sa totoo lang, mas nadagdagan lang ang hiya ko. Upo ka. Salamat. Kumain ka ng marami ha. Ayokong hindi ka mabubusog, Veronica. Salamat ulit. Ang tipid mo namang magsalita. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari nung gabing yon? Hindi. Sino naman ako para magalit sa iyo? Ako ang nahihiya dahil tinaboy kita ng gabing yun.
Naging bastos ako dahil tinalikuran kita't iniwanan. Kaya pasensya ka na. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka ng kilalanin kita? Bakit naman hindi? Kung kikilalanin lang naman. Salamat. Ang saya ko. Parang gumaan yung puso ko pagkatapos ng isang gaming pag-iisip ko kung paano mo ako mapapatawad. Ay, mabuti na lang talaga at pinatawag kayo ni Alondra. May silbi rin pala yung pagkakaroon niya ng sakit. Huwag ka naman ganyan kay senyora. Alam ko madrasta mo lang siya at maaring di niya mapapantayan o mahihigitan ng mama mo sa puso mo. Pero hindi magandang pinagsasabihan mo siya ng ganyan. Kala mo ba madali ang magkasakit? Minsan naaawa ako sa lola ko dahil iniinda na lang din niya yung karamdaman niya pag siya dinadapuan ng trangkaso. Kaya sana, wag mo sabihin niya na para bang ang dali-dali ng buhay para sa'yo pag may ibang tao nagkakasakit. Sige na, sige na. Nakukuha ko na yung gusto mong sabihin. Huwag ka na magalit sa akin. Hindi ako galit, Leandro. Tsaka isa pa, wala naman akong karapatan magalit dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Masakit yun ha, pero may punto ka naman. Hayaan mo sa susunod. Magkakaroon din tayo ng koneksyon. Naging mabilis ang lahat para sa amin, Miss Amy. Sa maikling panahon, nakahanap si Leandro ng paraan para tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi lang siya sa akin nagtapat, kundi pati na rin kay Lola Sabel. Ang sabi niya sa akin, tanda daw yun ang respeto niya bilang sa nag-iisang taong itinuturing kong magulang. Hindi rin nagtagal. Nahuli rin niya ang kiliti ni Lola Sabel. Kahit nung una, ay tutol pa sana sa amin si Lola Sabel dahil ayaw niyang isipin ng ibang tao na baka pera lang o kayamanan ng mga Santanders ang habol ko. Pero ang hindi nila alam, ang lahi talaga niya ang gusto ko. Natatawa na lang talaga ako kapag naaalala ko yung mga panahong nanliligaw pa lamang siya sa akin. Kasi talagang ipinadaan ko siya sa butas ng karayom. Lumipas ang isa, ang dalawa, at 3 buwan. Hanggang sa nakapagdesisyon na akong sagutin siya. At doon, nagkaroon na talaga kami ng relasyong dalawa. Hindi ko na ba talaga kayo mapipigilang dalawa? Talaga gusto niya na ba talagang pumasok sa relasyon? Ikaw, Apo, hindi magiging madali ang buhay na gusto mong pasukin. Huwag lang sanang sumaba ang loob mo sa akin, Leandro. Pero gusto kong ihanda ang apo ko sa mga posible niyang harapin pag pinasok niya ang mundo mo. Naiintindihan ko po kayo, Lola Sabel. Gusto ko rin po malaman nyo na gagawin ko ang lahat para maprotektahan si Veronica. Na hanggat nasa tabi niya ako, hindi ko siya pababayaan. Makakaasa po kayo sa akin na aalagaan ko po ang apo nyo. Lola, nakalimutan niyo na po bang pinalaki niyo ako ni Lolo na matapang? Kaya ko po ito, La. At kung may mangyari man, alam ko hindi ako pababayaan ni Leandro gaya ng sinabi niya. Di ko rin naman po hahayaan na may mangyari masama sa akin. Tsaka, hindi pa naman po kami magpapakasal. Sino may sabi sa'yo? Alam kong nabibigla ka. Alam ko rin baka sa mga minuto ngayon na hindi ka makapagsalita. Napakarami mo nang gustong sabihin sa akin. Pero ako rin, marami. Isa na doon yung kahit kailan. Hindi ako mapapagod na mahalin ka. Kahit kailan hindi ko ayaw mawala ka sa akin. At hanggang sa huling hininga ko, gusto kong ikaw lang ang kasama ko sa buhay, Veronica. Leandro, ano to? Ay, iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano uumpisahan. Kahit maraming beses ko na rin naman itong pinagpraktisan. Alam na to ni Lola Sabel at pumayag na rin siya sa gusto kong mangyari. Pero siyempre, iba pa rin kapag galing sa'yo, Veronica. Dahil sa huli, desisyon mo pa rin naman ang mananaig, hindi ba? Pero Veronica Cruz, hindi na ako aatras. Hindi kita kailanman aatrasan. Hindi ngayon, hindi bukas. At hindi kahit magpakailanman. Wala na akong ibang gusto pang makilala kundi ikaw lang. Kaya ngayon tatanungin kita, gusto mo rin ba akong makasama habang buhay?
Napaawang na lang ang labi ko nang lumuhod siya sa harapan ko at inilabas ang isang singsing mula sa bulsa niya. Nalula ako sa dami ng maliliit na diamante ng singsing na yon, Miss Amy. Pero wala akong ibang ginawa kundi ang tumango. Sunod-sunod, na para bang ni isang beses sa buhay ko ay wala akong sinang-ayunan. Oo, Leandro. Mahal na mahal kita. Ikaw lang din ang gusto ko makasama habang buhay. Ano pang hinihintay yung dalawa? Eh di kasalan na. Salamat, Veronica. Salamat kasi pumayag ka. Maraming salamat, mahal ko. Hindi na ako nakagalaw nang hilahin niya ako patayo at niyakap ng sobrang higpit. Naiiyak ako sa sobrang tuwa, Miss Amy. Kahit kailan, hindi ko inakalang darating ako sa puntong ganito na makakahanap ako ng lalaki magmamahal sa akin gaya ng pagmamahal ni Leandro. Kailangan ko na makausap si Papa sa lalong madaling panahon. Hindi ko na palalampasin pa to, Veronica. Hindi pwedeng matapos ang buwan na to na hindi mo napapalitan ang apelyido mo ng apelyido ko. Kayo po munang bahala kay Veronica, Lola, ha? Babalik po muna ako sa mansyon. Kailangan ko munang ipaalam sa kanila ang bala ko. Mag-ingat ka, iho. Bumalik ka kaagad, mahal. Halos magwala ang mga kulisap sa loob ng tiyan ko nang tuluyan na magpaalam sa amin si Leandro. Pinanood ko siyang tanggalin ang tali ng kabayo niya si Lorenzo, tsaka yun pinasiban. Ngunit agad ding nawala ang ngiti sa mukha ko nang makita ko ang isang figura ng lalaking diretso nakatingin sa akin. Hindi siya nakangiti. Kaya naisip ko agad, baka may problema. Emil, iho. Nandito ka pala. Kamusta ka na? Pero hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako tapos tumingin kay Lola Sabel. Tapos sa akin ulit. Hanggang sa ako na mismo ang nagsalita. May problema ka ba, Emil? May gusto ka bang pag-usapan? Kung ayos lang. Pwede ko po ba siyang hiramin saglit, Lola Sabel? Oo naman, iho. Sige na. At ako'y gagawa pa ng salabat nang may pampainit ako ng tiyan ko. Doon tayo sa dalampasigan, Emil. Nagsimula kami maglakad-lakad na dalawa. Tumunog ang kulog at kidlat. Pero dahil wala naman nagbabadyang pag-ulan, kaya kampante kaming dalawa ni Emil na lumapit sa dalampasigan. Balita ko madalas na kayo magkasama ni Leandro Santanders. May nakalimutan ba akong ganap sa buhay mo, Veronica? Nakakagulat ka naman, Emil. Medyo nakakabigla yung sinasabi mo. Gusto ko lang kumpirmahin, Veronica. Bilang nakababatang kaibigan mo na rin. Siguro naman may karapatan din akong malaman kung anong nangyayari sa buhay mo, di ba? O masamang malaman ang tungkol doon? Hindi Siyempre sasabihin ko rin naman sa'yo. Nabigla lang ako na yun agad ang gusto mong pag-usapan. Pasensya na. Ayos lang. Pero para lang malaman mo, oo. May relasyon kami dalawa ni Leandro. At hindi lang basta relasyon, Emil. Dahil magpapakasal na kami ni Leandro. Kailan? Hindi pa namin mapag-uusapan pero kanina, inalok na niya ako. At itong singsing na to ang patunay na totoo yung sinasabi ko. Pero, hindi ba delikado? Hindi ka ba ipagtabuyan ng mga magulang niya kapag nalaman nilang totoo? Malaman ng alin na mahirap lang ang buhay namin. Alam naman na yun ni na Senyor Armando at Senyor Alondra, Emil. Payag sila? Ayos lang sa kanila? Baka mapahama ka, Veronica. Baka hindi ka nila magustuhan. Hindi ka ba masaya para sa akin, Emil? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit hindi ka nalang maging masaya para sa amin ni Leandro? Hindi sa ganon, Veronica. Ang akin lang... Nasaktan ako sa sinabi mo, Emil. Oo, alam ko mahirap lang kami. Na magkaiba ang mundo namin ni Leandro. Mayaman siya habang kami naman mahirap lang. Nandun na tayo. Pero Emil, nagmamahalan kami ni Leandro. At handa namin paglaban ang meron kami hanggang sa matanggap na ng mga magulang niyang relasyon na meron kaming dalawa.
Alam kong kaya mong ipaglaban ng lalaking yun, Veronica. Pero hindi lang naman yun ang problema, di ba? Meron pa. Kung gusto mo lang sirain ang meron kami, Alam ba ni Leandro na gumagamit ng itim na mahika ang Lola Sabel mo sa panggagamot niya? umalis ka na, Emil. Pero Veronica... Parang awa mo na umalis ka na sa harapan ko. Ayoko makita pagmumukha mo. Sa huli, walang nagawa si Emil kundi ang talikuran ako tuluyang maglakad palayo sa akin, Miss Amy. Ang sakit ng puso ko, parang nabiyak. Hindi ako makapaniwala na ganun-ganun lang nasira ang pagkakaibigan na meron kami ni Emil. Hindi ko akalain na sa kanya pa manggagaling ang paratang na kahit noon pa man ay itinatanggi na ng pamilya ko dahil hindi naman yun totoo. Ganito kasi yan. Noon pa man, pinaparatangan na ng mga ibang taga-baryo na si Lola Sabel ay gumagamit ng itim na mahika kaya gano'n na lang siya kagaling manghilot. Ang sabi nila, minsan na raw may nakakita sa kanya na parang may kinakausap na itim na anino sa dagat at parang nagdadasal pa. Pero kahit anong paghingi namin ng ebidensya para mapatotohanan yung paratang nila, lagi silang walang naibibigay. Kaya naisasantabi na lang ang isyu na yon hanggang sa mamatay na. Si Emil ang isa sa mga tumindig noon para ipaglaban si Lola Sabel. Kaya hindi ako makapaniwala na ganyan pala ang tingin niya kay Lola Sabel. Na naniniwala pala siya sa mga paratang nun sa lola ko. Wala rin akong ideya kung bakit niya ginagawa yon. Kung para ba sirain ang relasyon namin ni Leandro o dahil may lihim siyang inggit sa pamilya namin gaya na rin ang sinabi niya sa akin. Alin man doon, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, masaya ako dahil magpapakasal na kami ni Leandro. Alondra, Papa. Alam kong kilala niyo na si Veronica. Ang babaeng gusto at plano kong pakasalan. Pero gusto ko ulit siyang ipakilala sa inyo. Siya si Veronica Cruz. Mahal, ito si Papa at si Alondra. Ang babaeng napangasawa ni Papa pagkatapos mamatay ni Mama. Magandang araw, Iha. Kinagagala kong makilala ka. Akala ko dati wala nang makapagpapatino sa anak ko. Ikaw lang pala ang sagot. Sana'y matagal ko na siyang pinauwi dito sa baryo. Para dati pa sana kayo nagpakasal. Han, kung maaga silang nagkakilala, baka hindi rin sila magkatuluyan ni Veronica. Alam mo na ang tadhana, hindi ka palaging swerte. Kailan niyo pa balak magpakasal, Leandro? Sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo? Ha? Ang aga naman. Natapos ang hapunan namin na hindi natapos ang usapan dahil kinausap ni Senyor Armando si Leandro tungkol sa balak niya. Pare-parehas kami nagulat, Miss Amy, lalo pat may ipagdiriwang pangmalaking salo-salo. Maliban doon sa naging unang salo-salo dito sa hasyenda nila para sa pagpapasa sa kanya ng mana. Wala raw pakialam si Leandro doon dahil ang mahalaga sa kanya ang magiging kasal namin. Tahimik ako nagpapahangin noon sa hardin nang bigla akong lapitan ni Senyora Alondra. Alam mo ba kung anong klaseng buhay ang haharapin mo kapag pinakasalan mo si Leandro, Iha? Po? Ano pong ibig niyo sabihin, Senyora? Tatapatin na kita, Iha. Hindi kita gusto para kay Leandro. Tingnan mo nga itong paligid mo. Mansyon, hardin, mga hayop, rancho. Lahat yan mamanahin ni Leandro. At kung pakakasalan ka niya, lahat yan pwedeng mapasayo. Alam mo kung anong ibig sabihin nun? Pwede mo akong maagawan sa lahat ng pinaghirapan ko. Wala naman po akong intensyon na agawin. Sinong niloko mo, Veronica? Binsan na rin akong naging kagaya mo. Nangarap ng mataas. Naghintay ng lalaking mag-aahon sa akin sa putik. At ngayong malapit ko nang makuha lahat, biglang ipapasa ng asawa ko sa irresponsable niyang anak. Tapos mawawala lang sa akin dahil sa'yo. Alam mo ba? Wala ngang balak si Leandro na manahin ang lahat ng to.
Mas gusto niyang walang direksyon ang buhay niya. At tanggap ko na yon. Pero dumating ka at binago mo lahat. Senyora, kumalma naman po kayo. Hindi niyo naman po ako ganun kilala para sabihan ng... Sumasagot ka pa? Hindi na kita kailangang kilalanin dahil kabisado ko na ang mga kagaya mo. Tandaan mo, Iha. Ang mga taong sanay sa putik, kahit anong linis ng bihis, babalik at babalik pa rin sa putik. Lola, parang ayoko na. Natuloy pa rin ang kasal ayon sa gusto ni Leandro. Ang sabi ni Senyor Armando, minsan lang naman daw humiling ang anak niya sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat para lang makabawi sa anak niya si Leandro. Wala akong halos naiambag sa paghahanda ng kasal namin. Lahat si Leandro. Nag-aalok na nga rin si Lola Sabel ng tulong, pero tumanggi si Leandro. Dahil ang dahilan niya, siya ang lalaki. Siya ang nag-aya sa akin magpakasal, siya ang nanunuyo, kaya dapat siyang gumagawa ng lahat para sa akin. Pero para kay Senyora Alondra, lahat ng ginagawa ni Leandro mali. Dahil minsan ko silang nahuli nagtatalo 5 araw matapos ang kasal namin. Hindi pwedeng habang buhay. Ikaw ang sasalo ng lahat. Tapos walang magiging ambag ang asawa mo, Leandro. Bakit ka ba nangingialam sa buhay ko? Sa buhay namin? Eh hindi naman kita kaano-ano. Asawa ka lang ni Papa. Pero hindi ibig sabihin nun na ituturing na kitang magulang. Kaya sana alam mo kung anong pwesto ang meron ka sa pamilyang to. Sampid ka lang, Alondra. At hanggang dun ka lang. Leandro, ayusin mong pananalita mo. Kung galit ka sa akin, ako ang pagbuntungan mo ng galit mo. Pero wag na wag mong pagsasalitaan si Alondra. Hindi mo ba nakikita, anak? Nag-aalala lamang sa'yo si Alondra. Pwede mo namang hindi masamain ang sinasabi niya at kausapin siya ng maayos kung ayaw mo ng pinupunto niya. Pero wag na wag mo lamang siyang babastusin sa harapan ko. Armando, tama na. May punto naman talaga si Leandro eh. Sampid lang ako sa pamilya ninyo. Wala akong karapatang magsalita dahil hindi naman ako ang legal mong asawa. At hindi rin ako ang legal niyang ina. Naiintindihan ko yun. Kaya pasensya ka na, Leandro. Kung sa tingin mo, maling nangialam ako sa relasyon ninyo ni Veronica. Gusto ko lang naman yung nakabubuti para sa iyo. Para sa inyo. Senyor, pasensya na po kayo kay Leandro. Mahal, humingi ka ng tawad kay Senyora Alondra. May punto naman siya eh. Hindi pwedeng habang buhay ako umaasa ng sayo, kaya huwag ka mag-alala. Tutulong na lang ako rito para kahit papano may maging ambag ako. Grabe. Pang soap opera talagang drama mo, Alondra. Papa, wag na wag ko talagang malalaman na inaapi niyang napangasawa mo ang asawa ko habang wala ako. Dahil oras na malaman ko, sisiguraduhin kong maghahalong balat sa tinalupan. Bakit, iho? Saan ka pupunta? Hindi kayang gawin niya ni Alondra, Leandro. Huwag mo naman sanang pagbintagan si Alondra. Kilala ko siya dahil asawa ko siya. Kaya sana... Wala akong pakialam. Kahit siya pa ang pinakamabait na taong nakilala mo, Papa. Basta't may makarating lang talaga sa akin na kahit isang pasa na mata mo ni Veronica dyan kay Alondra, baka hindi ko matansya yung asawa mo. Tama na yan, Leandro. Tsaka saan ka pa pupunta? Bakit mo sinasabing mawawala ka? Kailangan kong saglit na bumalik sa Amerika, Veronica. Nag-expand ang business si Papa at kailangan ko siyang tulungan. Pero huwag kang magalala dahil kahit wala naman akong tiwala kay Alondra, siguro naman hindi niya ako bibiguin. Sana lang talaga wala siyang gawin sa iyong masama. Wala naman siguro. Baka nga magkasundo pa kami ni Senyora Alondra dahil dalawa lang naman kami dito. Tamang asawa mo, Leandro. Kaya huwag kang mag-alala, iho. Akong bahala sa kanya. Sa makalawa na ako aalis. Pero marami kasi akong kailangang asikasuhin kaya magiging abala ako sa pag-aayos ng mga papeles ko papuntang Amerika. Ayos ka lang ba dito? Kung hindi ka komportable, pwede ka namang umuwi-uwi kay Lola Sabel.
Oo, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Salamat, mahal. Salamat din kasi dumating ka sa buhay ko, Veronica. Dahil sa'yo, ginusto kong magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Parang kiniliti ako dahil doon, Miss Amy. Hindi na rin ako nakagalaw nang yakapin ako ni Leandro at sinandal sa dibdib niya. Dinig na dinig ko ang tibok ng puso niya. Kaya damang-dama ko na naman kung gaano niya ako kamahal. Pero paglingon ko sa harap, nakita ko si Senyora Alondra, ang sama-sama ng titig niya sa akin. Naisip ko tuloy, mukhang kailangan ko nang ihanda ang sarili ko sa mga susunod na mangyayari sa buhay namin. Lumipas ang 1 buwan. Mula nang umalis si Leandro para pumunta ng Amerika, naging abala na rin si Senyor Armando sa iba pa nilang negosyo. Kaya ang laging naiiwan lang sa asyenda ay ako, pati na rin si Senyora Alondra, kasama ang mga kasambahay. Ayos pa noong una dahil talaga napakabait sa akin ni Senyora Alondra. Ipinangako niya kay Leandro na aalagaan niya ako at hindi pababayaan. Nagtiwala kami mag-asawa sa kanya. Ayaw pa nga maniwala ni Leandro nung una dahil baka raw hanggang salita lang siya. Pero habang tumatagal, lumalabas na rin ang tunay na kulay ni Senyora na kalupitan na siya minsang nabanggit sa akin noon ni Mang Turo. Ano? Hindi ka na naman ba kikilos, ha, Veronica? Ilang beses pa ba kitang pagsasabihan na hindi porket asawa ka ni Leandro, hindi ka natutulong sa pamamahay na to? Tumayo ka na dyan at maglinis ka na ng inidoro! Pero senyora, may sakit po ako. Sinong may kasalanan? Ako ba? Kung ayaw mong sumunod, sige. Pero wag mong aasahang matatanggap kita sa pamilyang to. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, di ba? Gagawin mo ang lahat, matanggap lang kita. Pero sa ipinapakita mo ngayon, akala mo ba mangyayari yon? Hindi! Pero hindi ko po... Senyora, huwag niyo naman po hinaan yung damit ko. Baka po masira. Magagalit po si Leandro Wala sa akin. akong pakialam! Akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Na dahil pinakasalan ka ni Leandro, hindi ka na pwedeng mahirapan. Hindi mo yata ako kilala, iha. Kaya ipakikilala ko sa'yo ang sarili ko! Senyora, mabuti po rito. Yung damit ko. Diyan ka nababagay sa putik! Dahil ang mga kagaya mo, hindi kailanman nababagay sa mga marbol na sahig. At kailanman ay hindi nababagay sa mundo namin. Habang nandito ako tumihinga, gagawin ko ang lahat. Ayawan mo lang ang maging asawa ni Leandro. Tama na po, senyora. Sobra na po kayo sa akin. Sobra? Kulang pa nga yan eh. Dahil kung sobra na ako, dapat hindi na umabot pa sa buwan ng pananatili mo rito. Pero hindi! Matigas ka, kaya manigas ka! Ibigay niyo sa kanya yung balde ng feeds. Kaya yung si Veronica ang magpapakain sa mga baboy magmula ngayon. Senyora, tigilan niyo na si Veronica. Hindi ba't pinagsabihan kayo ni Senyorito Leandro na bantayan niyo siya? At alagaan, hindi ang kapihi. Hindi dapat nangingialam ang mga hardinerang tulad mo. Problema ng pamilya namin to. Magturo, hayaan niyo na po. Kung ito lang ang tanging paraan para magustuhan at mahalin ako ni Senyora Alondra para sa anak niya si Leandro, gagawin ko. Kaya umalis na po kayo. Kita mo namang Turo. Gusto ni Veronica ang ipinagagawa ko sa kanya. Kaya umalis ka na. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo, tawaan ka rin sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo, Senyora Alondra. Alam kong alam mo yan. Dahil kung meron ba sa ating dalawa ang hindi dapat na mangingialam sa problema ng pamilya Santandos, ikaw yon. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo. At sino sa tingin mo ang tinatakot mo, Mang Turo? Kung tatakutin mo man lang ako, siguraduhin mong yung ginagamit mo sa aking panakot talagang merong binatbat.
Hindi yung sinasabi mo sa akin yan para tigilan ko lang ang babaeng to. At ikaw, nagpapaawa ka pa ha? Akala mo ba maaawa ko sa'yo? Hindi! Itong tatandaan mo, Veronica. Kahit kailan, hindi kita matatanggap sa pamilyang to. Nagpasensyahan mo na si Senyora Alondra, iha. Pero kung ako sa iyo, Veronica, at sa kaligtasan mo na rin, tingin ko, mas mabuti pa kung umuwi ka na lang sa lola Sabel mo. Huwag mong hayaang malaman pa ni Sabel kung paano ka minamaltrato ng madrasa ng napag-asawa mo. Dahil sigurado akong hindi niya palalampasin ito. Wala na ako magagawa doon, Mang Turo, kundi ang tanggapin. Hindi naman ho kailangan pang malaman ni Lola Sabel ang tungkol dito. Kaya sana pakiusap ko ho sa inyo. Huwag na sana itong makaabot pa kay Lola. Ikaw ang bahala, iha. Pero ako na ang nagsasabi sa iyo. Sa oras na malaman ni Sabel ang lahat ng ito, sigurado akong hindi niya ito palalampasin. Totoo nga ang sinabi ni Senyora Alondra na kahit kailan ay hindi niya ako matatanggap para kay Leandro. Bagkus ay mas lalo pa siyang mas naging malupit sa akin sa mga lumipas na araw at linggo. Meron sa loob ko na parang gusto na lang bumalik sa tabing dagat kasama ang Lola Sabel ko para doon mamuhay ng tahimik. Pero bilang may asawa at umaasa rin si Leandro na may uuwian siya sa oras na umuwi siya galing Amerika, ay nagigilty ako. Wala siyang kasalanan sa akin, Miss Amy. At alam ko kung nandito lang siya, hindi niya ito palalampasin. Ano ba to? Hindi naman ganun kakintabang ginawa mo sa sapatos ko, Veronica. Pinagmamalaki mo pang magaling kang magpunas ng sapatos, pero hindi mo naman mapakintabang sa akin. Senyora, ano pa po bang pagpapakintabang gusto niyo gawin ko? Ginawa ko naman po lahat, pero bakit hindi pa rin sa... Nagrereklamo ka, ha? Napaigik ako nang pigain niya ang pisngi ko. Sabay sa bunot sa buhok ko at halos ingod-ngod niya ang mukha ko sa paa niya, Miss Amy. Para mabawas-bawasan naman ang init ang ulo ko sa'yo. Punasan mo na lang ang sapatos ko gamit ang dila mo, ha? Bakit, senyora? Gawin mo na. Ayoko sa lahat ay yung pinaghihintay ako. Pero... Bibilang ako ng 10. At kapag hindi mo nagawa ang pinagagawa ko sa'yo, sisipain kita sa mukha. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Halos maiyak ako sa sobrang takot, Miss Amy. Wala akong nagawa kundi ang abutin ng paa niya at dilaan ang makintab na niyang sapatos. Dinig na dinig sa buong hasyenda ang halakhak ni Senyora Alondra at wala akong nagawa kundi ang umiyak. Tama! Ganyan nga! Ang mga tulad mo ay bagay lang na pagsilbihan ako. Ano yun? Saan nagkakaling yung ingay na yun? Nauuhaw ako, pero parang nakakatakot bumaba ng ganitong oras. Kaso sige na nga, kaysa mapatay pa ako sa uhaw. Kailan kaya uuwi si Leandro? Pag ba nagpaalam ako kay Senyora Alondra na uuwi ako kay Lola Sabel, payagan niya kaya ako? Ang dilim na. Anong oras na ba? Mukhang 12:00 na ng ating kape. Ayan na naman yung tunog na yun. Parang ngayon ko lang napakinggan niya sa buong pananatili ko dito sa asyenda. Dahan-dahan ako naglakad pababa ng hagdan. Wala na talagang bakas ng mga tao noong mga oras na yon, Miss Amy. Kaya pagdating sa baba, halos yakapin ko ang sarili ko dahil sa lamig ng panahon na naramdaman ko. Mabuti na lang merong gasera na nakapatong sa cabinet, malapit sa hagdan. Yun ang kinuha ko at pumunta na sa kusina. Pagdating naman sa kusina, may kung anong kakaibang amoy akong naamoy, Miss Amy. Parang malansa na may pagkabulok. Palagay ko patay na hayop yon.
Hindi ko na lang dapat papansinin, pero paglapit ko sa lamesa ng kusina para sana kumuha ng tubig ay may napansin ako. Hilaw na karne siya na mukhang sariwa pa. Hindi ko na lang sana papansinin at lalampasan na para pumunta sa ref. Pero may kung ano sa akin na parang hinihila upang mas lalo kong matitigan yung karning yun. Sino naman kaya nag-iwan dito ng karning to? Napakasalaula naman. Sigurado akong pag nakita itong bukas si Senyora Alondra talaga mapapagalitan siya. Ay, ligpitin ko na nga lang. Pero teka, bakit parang gusto ko tong kainin? Nahihibang ka na ba, Veronica? Bakit ka kakain ng hilaw na karne? Gusto mo ba magkasakit? Hindi ka rin naman aswang. Pero, parang manamnam ito. Yung tugong naamoy ko kanina mukhang galing dito sa karne na to. Parang nagutom ako bigla. Bakit ganito? Kinuha ko ang karne at unti-unti na sanang kakainin ng matauhan ako. Natakot ako bigla sa sarili ko, Miss Amy. At kahit nauuhaw pa ako, hindi ko na yun pinansin. Tsaka tumakbo paakyat ng kwarto para matulog. Kinabukasan, lutang ang pakiramdam ko. Bumaba ako ng hagdan at nakitang galit na naman si Senyora Alondra kahit maaga pa. Bakit ngayon ka lang gumising, Veronica? Kanina pa dapat. Ang aga-aga umiiyak yung mga baboy dahil hindi pa nakakakain. Anong akala mo sa sarili mo, senyorita? Pasensya na po, Senyora. Hindi po kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ako pa dapat ang mamroblema niyan. Asikasuhin mo na yung mga baboy doon. Senyora, kailan po ba darating si Leandro? Kung hindi pa naman po agad-agad, gusto ko sanang umuwi mo. Ang sabi ko, asikasuhin mo yung mga baboy doon. Sinong may sabi sa'yong pauuwiin pa kita, ha? Hindi! Ayoko! Dito ka lang! Walang makakatulong ang mga kasambahay kung aalis ka. Yun na nga lang ang silbi mo rito sa pamamahay na to, tapos aalis ka pa? Pero nangungulila rin naman po ako kay Lola. Gusto ko na po siya makasama. Kung ganon, nagrereklamo ka. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Gusto mo magpakasal kay Leandro, kaya dito ka lang. At ikaw, sino ka ba sa tingin mo, ha? Madrasta ka lang ni Leandro. Hindi ka tunay na asawa ni Senyor Armando kaya wala kang karapatang utus-utusan ako. Nagtiis ako, pero sa tingin ko, tama na to! Walang sali-salitang sinabunutan niya ako at inginudngod sa sahig, Miss Amy. Iyak ako ng iyak habang siya, sinisigaw-sigawan ako at wala akong halos laban. Hindi niya ako tinigilan, suntok, sapak, tadyak. Lahat siya naranasan ko sa kanya at hindi pa siya nakontento. Hawak-hawak ang buhok ko, kinaladkad niya ako paakyat sa hagdan kung saan dinig na dinig ang matinis na tunog ng takong ng sapatos niya. Sumisigaw na ako tumitili, pero parang walang nakakarinig sa akin. Hindi na ako nakapalag hanggang sa dalhin niya ako sa dulong kwarto at doon niya ako itinulak papunta sa loob. Nang tingnan ko siya, kinilabutan ako dahil parang sa dilim may nag-iba sa mukha niya. Yung mata niya parang namumula at para siyang nagkaroon ng pangil. Bumaba yung tingin ko sa balat niya at mukha yung mapusyaw at kita ang ugat. Tapos sa mga daliri niya na may mga mahabang kuko. Pero naglumapit siya sa akin, siya na ulit, si Senyora Alondra na nakilala ko. Diyan ka na babagay! Leandro, kailan ka ba kasi uuwi? Hindi ka na kaya dito. Ayoko na sa madrasta mo. Dito yung buhay na gusto ko. Yung malayo sa'yo o di kaya malayo kay Lola Sabel. Parang awa mo na.
Kung naririnig mo ako, bumalik ka na. Bago pa ako tuluyang mabaliw at mawala sa sarili ko. Ayun na naman yung tunog na yun. Bakit ba naririnig ko na naman ulit yun? Parang nakukutom ako. Pero bakit yung gusto kong kainin ay yung hilaw na karne nakita ko sa kusina kagabi? Nakakatakot naman. Dugo! May dugo sa kamay ko! Veronica! Veronica! Iha! Nandiyan ka ba sa loob, Veronica? Si Magtoro! Magtoro! Palabasin niyo po ako, parang awa niyo na po. Kinulong po ako rito sa loob ni Senyora Alondra. Kumalma ka, Iha! Nandito ako! Pagbubuksan kita ng pinto! Hindi rin nagtagal, ay para ako nakahinga ng maluwag nang muli kong makita ang hallway ng hasyenda. Si Mang Turo ay alalang-alala ang mukha habang nakatitig sa akin, habang ako naman ay takot na tumitig sa kanya. Nasaan po siya, Mang Turo? Nasaan po si Senyora? Ayoko na po dito, Mang Turo. Hindi ko na po kaya ginagawa sa akin ni Senyora. Natatakot po ako na baka hindi na lang basta-basta pananakot ang magawa niya sa akin sa susunod. Baka sobra-sobra na po. Pasensya ka na kung wala akong magawa, Iha. Ibiniling ka pa naman sa akin ni Leandro. Pero kahit anong gawin ko, hindi kita magawang protektahan kay Alondra. Pero huwag ka mag-alala. Ang balita ko ibabalik na ngayong linggo si Senyor Armando. Ako na ang bahala magsabi sa kanya ng lahat ng kalupitang ginawa niya sa'yo. Pero ihanda mo ang sarili mo, Iha. Dahil baka bumait na naman sa'yo ang babaeng yon. Dahil nandyan ang kasawa niya. Natatakot po ako na baka hindi ako paniwalaan ni Senyor Armando. Lalo na't asawa po niya pinag-uusapan natin. Pero salamat po. Sana po talaga makauwi muna ako sa amin. Tungkol dyan, hahanap ako ng paraan. Sa ngayon, kumain ka na muna. Huwag ka mag-alala, Iha. Dahil wala naman si Alondra. Umalis kasama ang mga amiga niya. Kumain ka ng marami. Sinabi na rin ng mayordoma sa akin kung saan ka ikinulong ni Alondra. Kaya nahanap kita dito. Tara na, Iha. Pagkatapos ng tagpong yon, umuwi nga sa Senyor Armando. Tumama rin ang sinabi ni Mang Turo na magiging mabait ang pakikitungo sa akin ni Senyora Alondra. Aakalain mong sa tagal na wala ni Senyor Armando ay meron kami na buong samahan bilang ina at anak. Sinulit ko yon. Sinulit ko yon kahit hindi totoo. Dahil alam kong panandalian lang ang lahat. Kapag umalis na siya ulit para mag-ayos ng negosyo nila, baka bumalik din ulit si Senyora sa pagiging malupit na madrasta sa akin. At hindi naman ako nagkamali. Dahil nung umalis na siya, bumalik kami sa dati. Pag hindi mo inubos yung pagkain ng baboy, ipipilit ko sa iyong pakainin yan. Akala mo, hindi ko nararamdaman na masyado mong nilubos ang pagiging mabait ko sa iyo nung nandito ang asawa ko? Try me, Veronica. Pero ngayon, tapos na ang masasayang araw mo. Kainin mo yan. Tama na! Sumasagot ka pa. Tama na! Sinabi ko ayoko na! Tumigil ka na! Ang kapal ng mukha! Hindi sa lahat ng oras mabait ako sa iyo, Senyora. Hindi sa lahat ng oras kaya kong tiisin lahat ng ginagawa mo sa akin. Kapag sinabi kong ayoko na talaga! Tapos nakakita ako ng dugo. Biglang nandilim ang paningin ko kaya napapikit ako. At nang muli akong dumilat, nakita kong nababalutan ng dugo sa Senyora habang masama ang tingin sa akin. Hindi ko na namalayan ang sumunod na nangyari. Basta't nakaupo na ako sa lapag at ako na ang pinagbubuhatan ng kamay ni Senyora Alondra hanggang sa dumilim na ang paligid ko.
Kahit kailan, hindi kita pinagbuhatan ng kamay. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginawa sa'yo ng babaeng yun ang lahat ng to. Lolo, seryo? Nasaan po ako? Bakit po ako nandito? Nasaan po si Lola Isabel? Hinimatay ka raw, sabi ni Turo. Dinala ka niya dito sa kubo at pinagsabihan akong tingnan ka. Ang sinabi niya, si Alondra ang may gawa. Kamusta ka na, Apo? Lolo, miss na miss ko na po kayo. Ayoko na pong bumalik to, Lolo, seryo. Hindi ko na po kaya. Wala pong kasalanan si Leandro sa lahat ng to, pero Lolo, pakiramdam ko po, pag nanatili pa ako doon, tuluyan na talaga hindi ko makikilala ang sarili ko. Tsaka, paano po nandito kayo? Di ba po? Pasensya ka na, Apo. Kung wala ako doon at hindi ko nagawang protektahan ka, malaki ang tiwala ng lola mo kay Leandro. Kaya alam kong hindi niya magagawang hayaan ang madrasta niya na tapak-tapakan ka. Pero Apo, kailangan lumabang ka. Lalo na ngayong mag-isa ka na lang. Mag-isa, Lolo? Nandito naman po kayo ni Lola. Hindi na po ako babalik. Hindi pwede. Iba na ang mundo mo, Veronica. At hindi ka na nababagay sa dati nating mundo. Pero Apo, kailangan din na sa pagpasok mo sa teritoryo nila, kilala mo na dapat ang sarili mo. Higit pa sa pagkakakilala mo ngayon sa sarili mo. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Kilala ko naman ang sarili ko. Alam ko ngayon napapansin mo na. Pero hindi mo lang matanggap sa sarili mo na may nag-iiba na sa'yo habang tumatagal ang panahon na nananatili ka sa asyenda. Pero yun ang kailangan mong alamin sa sarili mo, Apo. Sa paraang din yon, malalaman mo kung paano mo maipagtatanggol ang sarili mo. Hindi ko po maintindihan. Pagdating ng panahon, Iha. Bigla akong nagising. Naghahabol ako ng hangin. Nag-ilibot ko ang paningin ko. Nakita ko nasa isang kwarto ko na tanging ilaw lang na nagmumula sa buwan ang nakikita ko. Kabilugan ng buwan na. Napaisip ako kung bakit ganon ang naging panaginip ko na usapan namin ni Lolo Sergio. Parang makatotohanan. Bigla ko na naman tuloy siyang na-miss. Ibig sabihin, hinimatay lang ako pero hindi ako nakauwi sa bahay. Hindi ko nakausap si Lolo Sergio. Pero bakit ganun yung panaginip ko? Parang sobrang makatotohanan. Parang nangyari talaga. Parang nandyan talaga siya sa tabi ko. Ano yun? Ayan na naman yung tugtog na yun. Parang lagi ko nalang naririnig yun itong mga nakaraang araw. Huwag lang sana ako makakita ng hilaw na pagkain at makagustuhin ko na naman kumain. Hindi ako tatanda. Hindi ako kukupas. Sa bawat patak ng dugo, muling isisilang ang kagandahan ng Marina del Sol. At ako ang mag-ahari rito magpakailanman. Si Senyora yun Ano yung sinasabi niya? Bukas tong kwarto. Sino yung sumisilip? Teka, si Mang Turo yun Anong ginagawa mo, Alondra? Bakit ka nagri-ritual dito? Bakit siya pumasok doon? Hindi mo dapat nakita to, Turo. Ang kagandahan, Turo, may kapalit. At ngayong alam mo na, baka gusto mong makiisa. Magpabata ka ulit. Ano ibig sabihin ni Senyora? Dahil kailangan ko nang bumalik sa dati. Alam mo, Turo, ang kabataan ay hindi basta regalo ng tadhana. Ito ay pribilehiyong pinaghihirapan. Sa bawat patak ng dugo, may buhay na kapalit. At ngayong nasaksihan mo, baka ikaw na ang sunod. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede yung gusto mo. Habang humahagalpak ng halakhak si Senyora Alondra,
Unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang balat. Ang maputing kutis naging kulay abo. Tumalim ang mga kuko, naningkit ang mga mata, at ang mga ngipin ay tila ng hayop na sabik sa dugo. Sa harap mismo ni Mang Turo, nagkatawang aswang si Senyora Alondra, ang dating ginang ng Marina del Sul, ngayoy nilalang ng dilim. Bago pa makatakbo si Mang Turo, sinunggaban siya ni Senyora Alondra. Sumigaw ito ng ubod lakas, ngunit natabunan yun ng halakhak ng babae. Duguan ang sahig at sa gitna ng lahat, maririnig ang masidhing paghinga ng halimaw. Mula sa siwang ng pinto, napatakip ako ng bibig ko habang nanginginig sa takot. Diyos ko, si Senyora, aswang siya! Nahimasmasan ka na bang babae ka? Pagbuksan niyo ng pinto ang kumakatok! Alondra, ano yung nabalitaan ko na namatay si Turo kagabi dito sa hasyenda? Mahal, bakit bigla kang umuwi? At si Turo, hindi ko alam. Tulog na tulog ako kagabi kaya wala akong alam kung ano nangyari sa kanya. Anong walang alam? Ikaw ang pumatay kay Mang Turo. Nakita kita. Nagbagong anyo ka. Hindi ka totoong tao. Anong ibig mong sabihin, Iha? Bakit magbabago nga niyo si Alondra? May hindi ba ako nalalaman, Alondra? Si Senyora, isang aswang senyor. Nakita ko siya kagabi. Gumagawa siya ng ritual. Lapastangan! Huwag kang gumagawa ng kwento! Pero hindi! Wala kang karapatang gawin yon kay Veronica, Alondra. Pero mahal, ginagawa niya ako ng kwento. Sinisiraan niya ako. Ayokong... Mag-usap tayo. Napakabilis ng mga pangyayari, Miss Aming. Munti ka nang mapalaya si Senyora Alondra dahil sa ginawa niyang kalapastanganan sa kawawang si Mang Turo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ganun-ganun na lang siyang nawala. At dahil pa sa isang babaeng hindi namin inakalang hindi lang pala basta-basta masahol ang pag-uugali, kundi higit pa. Pagkatapos noon, ay umalis din agad si Senyor Armando. Inasikaso niya ang burol ni Mang Turo dahil walang pamilyang kukuha ng katawan ng matanda. Mga 10 araw lang ang itinagal at pagkatapos noon ay balik na naman kami sa dating gawi. Pero ngayon, mas lumala dahil pati ang mga katulong nakiisa sa pang-aapi sa akin. Pagod na ako, Miss Ami. Kaya nang makahanap ako ng rason para makaalis sa lugar na yun, talagang umalis ako. Hindi ko na kaya ang ginagawa nila, kaya bumalik ako sa kubo namin ni Lola Sabel. Ang dami niyang naging tanong sa akin, pero hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Aalis mo na ako, Apo. Ikaw muna ang bahala dito, ha? La, pwede bang lumabas din muna ako? Gusto ko lang po magpahangin. Oo naman. Buti nga't sinabi mo yan. Dahil ikaw lang naman ang hinihintay ko na magsabi sa akin na gusto mong lumabas. Salamat po. Ingat po kayo, Lola. Ay, o siya, sige na. Ingat sa ating dalawa. Namiss ko rin bigla na hinihintay mo ako palagi na umuwi. Pagkatapos kong umuwi. Palagi na po ulit kitang hihintayin, La. Mahal kita, Apo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Lola Sabel. Hindi ko alam. Yun na pala ang huling beses na makikita ko siya. Pati na rin ang kubo namin. Veronica! Saan ka lang galing? Oy, Emil, kamusta ka na? Tagal natin hindi nakita. Galing lang ako sa bayan nagpahangin. Ikaw, saan ka pupunta? Nasusunog ang bahay ninyo. Ha? Si Lola Sabel! Nandun sa loob! Ano? Samahan mo ako, Emil! Bibisitahin ko sana siya. Pati na rin ikaw. Dahil narinig kong umuwi ka sa inyo. Dinalan ko pa kayo ng bigas na bagong ani. Pero pagdating ko sa kubo ninyo, nasusunog na. At nasa loob si Lola Sabel. Alam ko, dahil nakita ko yung basket na lagi niyang dala na nahulog sa labas ng kubo. Mukhang may sinubukan siyang kunin o sagipin sa loob. Pero nasama na rin siya. Mabilis na tumulo ang mga luha ko, Miss Ami.
Parang biglang pumasok sa utak ko lahat ng mga naging usapan namin ni Lola Sabel kanina. Pati na rin ang naging panaginip ko nitong nakaraang araw. Ibig bang sabihin nun lahat ng nangyari konektado sa mangyayari ngayon? Pagdating namin sa kubo, halos natupok na ang bahay. May ibang tao na lumalapit at nakikinood sa nangyayari habang halos maglupasay ako sa buhanghinan. Lola Sabel! Hindi kita iiwanan, Veronica. Nandito lang ako. Emil, si Lola, wala na siya. Mamamatay ako. Hindi ko kaya na wala siya sa tabi ko, Emil. Akong bahala sa'yo, Veronica. Alang-alang kay Lola Sabel. Aalagaan at babantayan kita. Lola, sabi mo hanggang sa dulo magkasama tayo. Pero bakit ganito? Bakit iniwan mo ako? Kung nasaan man ngayon si Lola Sabel, Veronica, alam kong doon ay makapagpapahinga talaga siya ng maayos. Doon ako tuluyang nawala sa sarili ko. Kailanman hindi ko naisip na mangyayari ito, Miss Abby. Hindi ko kayang mawala ang Lola Sabel ko. Siya ang buhay ko. Pero ngayon nawala na siya, pakiramdam ko na wala na rin ang direksyon ng buhay ko. Inalok sa akin ni Emil na sumama ako sa kanya sa bukid, pero hindi ako pumayag. Sinabihan ko siya na gusto ko munang mapag-isa, kaya pinayagan niya ako. Pero sabi niya, babalikan pa rin niya ako. Kaso kung ako lang, ayoko na magkaroon ng koneksyon maski isa sa mga taong parte ng nakaraan ko, kahit pa kay Leandro, lalo na kay Senyora Alondra. Kahit hindi ko napag-isipan pa ng malalim, ramdam kong siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. At dahil doon, hindi ko siya mapapatawad. Kaya ng gabing yun, nagdesisyon akong bawiin na rin ang sariling buhay ko para makasama na ako kay Lola Sabel. Dahil baka hindi ko kayanin kapag ako lang ang mag-isa. Kaya ng gabing yun, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, lumusong ako sa dagat at hinayaan kong lunurin ako noon. Iha, gumising ka na. Umaga na. Main ka na rin para may laman na ang tiyan mo. Sino po kayo? Nasaan po ako? At bakit buhay pa ako? Ay, alam kong sasabihin mo yan. Kaya pinaghandaan ko na lahat bago ka pa magising. Ako si Daya. Dati akong kasamahan ng Lola Sabel mo na magsanay sa pagiging albularya. Pero tumigil siya. Kaya ako ang nagpatuloy nun. Pero hindi niya po nabanggit sa akin ang tungkol dyan. Tsaka paano po ako napunta dito? Naalala ko numusong ako sa dagat, nalunod ako pero bakit? Paano? Matagal na kitang binabantayan, Iha. Alam kong mangyayari to dahil matagal nang nakatadhana na meron sa pamilya niyo ang magpapatotoo sa dating usap-usapan lang noon. Ano pong ibig niyo sabihin, Aling Daya? Medyo naguguluhan po ako eh. May dugo kang duguan, Iha. At unti-unti nang lumalabas yun sa pagkatao mo. Duguan? Ano po yun, Aling Daya? Nung bata pa kami, minsan nang napagkamalang isang aswang ang lola mo na asawa ni Sabel. Pero hanggang sa namatay na lang siya, walang naging katotohanan ng usaping yon. Kaso mula nung nagsanay kami sa pagiging albularya ng Lola Sabel mo, nalaman naming may dugo nga siyang aswang. Dahil sa dating nagtuturo sa amin nun, sinabi niya na ang lolo mo ay isang nilalang na may dugo ng mga aswang. Pero hindi siya yung tipo ng masamang aswang. Kundi tuwing nakakaramdam lang siya ng puot at sakit, doon lang nagigising ang kapangyarihan niya. Ibig sabihin, ang dugo mo ay hindi isang sumpa, kundi isang sandata na pwede mong magamit bilang pagprotekta sa sarili mo. Pero wala naman po naging kaaway si Lolo noon. Alam ko, Iha. At gaya ng sinabi ko sa'yo, may isang taong nakatadhana para makapagpatunay nun. At ikaw yon. Alam na rin ni Sabel ang tungkol dito,
At wala siyang ibang pinagbilinan sa iyo kundi ako. Dahil ako lang ang tanging nakakaalam ng totoo. Paano po malalaman kung lumabas ng totoong ako, Aling Daya? Nakakaramdam ka na ng gutom sa hindi normal na pagkain. Nag-iilusyon ka na at tungkol sa nakikita mong dugo sa isang taong pinagtataguan mo ng hinanakit. At ngayon, dahil nga sa nangyari sa Lola Sabel mo, alam kong isa ka ng ganap na gising, kung saan hindi magtatagal ay lalabas na rin ang tunay mong kulay. Hindi na ako sumagot. Hindi ko rin naman alam kung meron bang tamang reaksyon tungkol sa nalaman ko. Pero mula noon, si Aling Daya nang nag-alaga sa akin. Tinutuon niya ang pangako niya kay Lola Sabel na siya ang mag-aaruga sa akin kung dumating man ang panahon na magpaalam siya sa mundo, Miss Ami. At sa totoo lang, wala akong ibang maramdaman kundi pasasalamat. Ang dami niyang tinuro sa akin tungkol sa pagkontrol ng pagiging dugwan ko. Pero palagi rin akong sablay dahil masyadong naimbak lahat ng bigat ng emosyon sa puso't isip ko. Na para bang mula nung nalaman ko ang tungkol doon, wala akong ibang gustong gawin kundi ang gumanti. Pero alam ko sa sarili kong hindi magugustuhan yon ni Lola Sabel. Ang kaso, hindi naman pwede yung ganun. Kaya kahit sa panandaliang panahon lang, hinayaan niyang balutin siya ng puot. At muli siyang bumalik sa asyenda ng mga Santanders. Pero hindi na bilang si Veronica na minsang minahal at naging asawa ni Leandro, kundi bilang si Victoria na, isang anak ng asyenderang nagtatago sa katauhan ng isang albularya na si Daya. Miss Victoria, alam namin kaya mong bilhin lahat ng ari-arian ng mga Santanders. Kahit itong lupa mismo na tinatapakan ko. Pero hindi pwedeng wala na kayong itira sa amin. Mawawalan kami ng tirahan. Anong gusto mong gawin ko, Senyor Armando? Kayo na rin ho ang nagsabi. Nitong mga nakaraang buwan, palugi na rin kayo. Ang tubuhan, sakahan, pati na rin ang plantation farm nyo. Laging dinadapuan ng peste at laging minamanas. Kaya nga inaalok niyo yan sa akin, di ba? Kaya bakit ayaw niyong pati ang asyenda bilhin ko? Alam kong hindi ako kasali sa usapan. Pero Miss Ang ayoko Victoria... sa lahat ay yung bastos na tao. Nakikita mo si Senyor Armando ang kinakausap ko, kaya bakit ka nakikisali, Senyora Alondra? Oh, and by the way, wala ka pa rin pinagbago. Napakabata mo pa rin. Take it or leave it, Senyor. Kung ayaw niyo, walang problema sa akin. Tapos, Hindi ho talaga, miss. Kahit bilhin mo na lahat. Wag lang to dahil ito na lang ang tanging meron kami. At mauuwian namin kapag galing kaming Amerika. yun lang ba, Senyor? Eh di wag kayong umuwi ng Pilipinas, tapos. Nakauwi na si Leandro, mahal. Papa? Muntik na akong matawa nang makita ko kung paano nilampasan ni Leandro si Senyora Alondra. At dire-diretsong lumapit kay Senyor Armando sa yakap dito. Hindi ko tinatanggal ang salamin na suot ko dahil gusto kong titigan siya na hindi niya mararamdaman ang kahit anong pagkailang sa presensya ko. Masasabi kong malaki na ang ipinagbago niya, Miss Ami. Mas naging brusko, mas gumanda ang ngiti dahil sa mga mapuputi at pantay-pantay niyang ngipin, pati na rin ang mapula niyang labi. Leandro, hindi ka naman nagpasabi. Sana'y sinundo ka namin sa airport. Hindi naman na kailangan. Para namang bata pa ako para sunduin pa. Sino po pala siya? Parang ngayon ko lang siya nakita. Iho, siya si Victoria. Siya na yung bagong may-ari ng plantation farm ng pamilya natin. Nandito siya para makipag-deal. Ikaw ba si Papa? Hindi naman kita kinakausap pero sabat ka ng sabat. Leandro, may bisita tayo. Huwag mo dito ganyanin si Alondra. Pagpasensyahan mo na ang nangyari, Miss Victoria. Pero pinal na rin ang desisyon ko. Hindi ko ibibenta ang asyenda. Walang problema, Senyor Armando. Maraming salamat, Iha. Sige po,
Aalis na ako. Sandali lang. Bakit parang pamilyar ka sa akin? Nagkita na ba tayo noon? Hindi. Hindi tayo kailanman nagkita. Aalis na ako. Tumalikod na ako at naglakad paalis sa asyenda. Pero hindi nila alam, nagsisimula pa lang ako. Mula nung araw na yon, walang gabi na walang nawawala sa asyenda. Alagang hayop, mga katulong, pati na rin mga ulam nila. Lahat limas. Araw-araw patago akong pumupunta sa asyenda ng mga Santanders at nakita ko kung paano siya halos mabaliw at mawala sa sarili. Lalo na't sumusugod ang ibang pamilya doon ng mga nasawi at halos idemanda sila. Pero dahil walang maipakitang matibay na ebidensya, nauuwi rin sa wala ang pagsugod ng mga pamilya ng mga katulong nila. Minsan ako naabutan ni Aring Daya na nagre-ritual sa isa sa mga kwarto ng hasyenda niya sa kabilang bayan. Masyado nang marami ang nawawala sa kanila, Victoria. Tingin ko ay pwede ka nang tumigil doon, Iha. Hindi pa ako kontento, Aring Daya. Hindi pwede ngayon. Hindi pa ako tapos sa kanila. Masyado ka nang nilalamon ng galit mo, Iha. Hindi Huwag maganda niyo na... akong pangaralan. Alam kong ginagawa ko, Aling Daya. Ikaw na mismo nagsabi sa akin na sandata ang dugong meron ako at hindi isang sumpa. Yung ginawa nila sa akin at kay Lola Sabel ay higit pa. Kaya alam kong kulang pang lahat ng nangyayari sa kanila. Pero, Iha, nakakalimutan mo na ba? Sa oras na nilamon ka na ng pagiging duguan mo, makakalimutan mo na ang maging tao. At pwedeng sa oras na may sa katuparan mo na ang lahat ng plano mo, pero kulang pa rin para sa'yo, baka hindi ka na makabalik sa dating ikaw. Wala ho akong pakialam doon. Sa gabing yun, nakita kong muling kumislap ang dugo sa mga mata ko habang nakatingin sa salamin. At alam kong sa puntong to, hindi ko na naman sigurado kung ako pa ba si Victoria o tuluyan na akong nilamon ng dilim. Ang layo naman ang tingin mo, Miss Victoria. Nakikita mo na ba kung gaano kalawak ang lugar na mapapasayo? Kapag tuluyan mo na itong nakuha? That line sounds familiar. Ang laki na ng pinagbago mo. Kilala mo ko? Ayan, tinanggal ko na ang salamin ko para sa'yo. Hindi mo pa ba ako nakikilala? Veronica? Kumusta ka, Leandro? Paano? Teka, ang sabi ni Alondra patay ka na. Kasama ni Lola Sabel. Pero nandito ka. Kahit kailan napakalupit talaga niyang madrasta mo. Hindi ba niya sinabi siyang totoo? Na siya ang dahilan kung bakit sinunog ang kubo namin kung nasa ng Lola Sabel ko? Na halos mamatay-matay ako sa mansyon na to dahil sa pinaggagawa niya sa akin? Hindi ba niya inamin sa'yo yon? At ikaw, hindi mo man lang ba ako hinanap? Hindi ka nagtaka kung bakit ang tagal ko nang hindi umuuwi o bumalik dito? Namiss kita. Huwag mo akong yakapin. Wala kang karapatang yakapin ako pagkatapos ng lahat. Hindi ko alam. Wala akong alam sa nangyari. Pero hinanap kita. At nang sinabi sa akin ni Alondra na wala ka na, nawala na ako ng pag-asa. Pero hindi ibig sabihin noon tumigil na ako sa pag-asang babalik ka pa. At ngayon nandito ka na. Hindi ko na hahayaang mawala ka pa ulit sa akin. Yan ang malabong mangyari, Leandro. Dahil hindi na akong Veronica ang minahal mo. At hindi na ako kailanman babalik sa buhay na yon. Dahil ngayon, punong-puno ng puso ko ng paghihiganti. Nang gabing yon, nalaman kong umalis sina Senyor Armando at Leandro at naiwan si Senyora Alondrang mag-isa. Kaya hindi na ako nagdalawang isip ang pasukin ang kwarto niya kung saan natagpuan ko siyang hinang-hina at halos matuyot na ang balat. Nang makita niya ako, kitang-kita ko ang pagkagulantang sa mga mata niya. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Mahalaga pa ba yan? Kung matatapos naman ang gabing to na hindi mo malalaman kung sino ako, ito pala ang buhay mo. Kapag nababalutan ka ng sumpa, senyora, nakakaawa ang itsura mo.
Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Alam ko kung sino ka, Veronica. Hindi ko inakalang buhay ka pa pala matapos ng ginawa ko sa inyo. Sayang. Kaya ano? Dumalaw ka ba rito para makiramay sa sarili mong kahihiyan? Kahihiyan? Hindi mo alam kung gaano kalalim yung ginawa mo sa amin. Ilang buhay nang sinira mo. Ilang taong ginamit mo para lang manatiling bata't maganda. Maganda pa rin ako, hindi ba? Kahit patay na halos ang kaluluwa ko, mas buhay pa rin to kaysa sa'yo. Yung batang akala mo'y kaya akong pantayan. Hindi ko kailanmang ginustong pantayan ka. Pero ikaw ang sumira sa akin. Sa sigla ko, sa buhay ko. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin agawin yung hindi naman sa'yo? Kaya mo nga ako inaalipusta nun, hindi ba? Dahil hindi mo ako magawang pantayan. Ikaw ang nakikipagkompetensya sa akin. Dahil ayokong tumanda! Hindi mo maiintindihan, Veronica! Hindi mo alam kung gaano kasakit mapanood ang sarili mong nalalanta habang ang mundo ay patuloy na tumatanda sa tabi mo! Hindi sakit yan, senyora. Kasakiman yan. Sinakripisyo mo si Turo, si Lola Sabela, at ako? Para saan? Para sa isang balat na wala na ring saysay? Walang halaga ang buhay niyong mga hama kung ikukumpara sa akin. Ako si Alondra Santanders! Isang aswang. Patunay lang yan na hindi ka masyado nag-iisip, senyora. Hindi ka marunong manigurado kung talaga bang nawala na sa paningin mo yung taong gusto mong mawala. Pero ngayon, ako, sisiguraduhin ko mawawala ka na sa paningin ko. Teka, anong gagawin mo? Matagal mo na akong ginawang halimaw, senyora. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung anong klaseng halimaw ang nilikha mo! Naramdaman ko na lang yung bigat sa dibdib ko. Yung puot na matagal kong kinimkim. Kumikirot hanggang kaluluwa. Biglang lumamig ang paligid. Ang mga kandila sa altar isa-isang namatay. At sa bawat paghinga ko, may usok na lumalabas sa balat ko. Itim, makapal, parang buhay. Ang mga ugat sa braso ko nagdilim, kumalat hanggang lieg. Nanginginig yung mga kamay ko, pero hindi dahil sa takot, dahil sa lakas. Ramdam ko kung paano gumagapang sa katawan ko yung dugong ipinamana sa akin ni Lola Sabel. Ang sakit, pero masarap. Nakakabingi yung pintig ng puso ko. At bago pa ako makapikit, naramdaman ko na lang na parang may pumipiglas sa loob ko. Parang nilalang na gustong makawala. Nang dumilat ako, hindi na ako yung Victoria na humarap sa kanya. Yung balat ko, kumintab sa dilim. Yung mata ko, nag-apoy sa pula. At yung hangin sa paligid, parang yumuko sa galit ko. Sa unang beses, hindi ko na tinago kung ano talaga ako. Hindi na ako tao. Isa akong duguan. Huwag kang lalapit sa akin! Halimaw ka, Victoria! Halimaw ka! Pero walang makakapantay sa pagiging halimaw mo, Alondra. Higit pa sa kung ano ako ngayon, dito sa harapan mo. Huwag! Huwag! Ayoko na! Huwag kang mag-alala dahil habang buhay ka ng mananahimik. Pagkatapos noon ay natagpuan ko ang sarili ko nakaluhod sa buhangin habang patuloy na umiiyak. Natapos ko siya. Pero bakit hindi ako masaya? Bakit ramdam ko pa rin yung urge na gumanti ng gumanti? Bakit parang hindi napapawi yung luha ko hanggang sa... Veronica! Veronica, anong nangyari sa'yo? Iwanan mo na ako, Leandro. Umalis ka dito. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Kahit anong mangyari. Nangako ako, di ba? Hindi mo alam kung ano sinasabi mo, Leandro. Hindi na ako ang dating Veronica ang minahal mo. Wala akong pakialam. Kasi Victoria ka o si Veronica. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi na pwede, Leandro. Veronica, anong nangyari sa'yo?
Bakit ganitong itsura mo? Dahil hindi na ako si Veronica Leandro. At ito ang totoong ako. Dinamo na ako ng puot, ng galit, ng sumpa, ng sakit. At hindi ko na alam kung paano pa makakabalik sa dati. Kaya kung ako sa iyo, umalis ka na. Lumayo ka sa akin. Hindi. Veronica! Huwag! Mahal kita! Mahal! Tuluyang natahimik ang paligid at dun lang ako tuluyang nahimasmasan. Nakita ko si Leandro sa harapan ko. Wala nang buhay. Ang lalaking minsan kong minahal ay nawala dahil sa galit na bumalot sa buong pagkatao ko. Ngayon, wala na akong ibang maramdaman, Miss Amy, kundi konsensya at paghingi ng tawad dahil sa nagawa ko. Veronica, Emil, anong ginagawa mo rito? lagi akong nandito. Lagi kong binabalik-balikan ng dalampasigan. Nagbabaka sakali na matatagpuan kita ulit. At hindi naman ako nabigo dahil nakita kita ulit. Hindi ka na dapat pumunta pa rito, Emil. Hindi mo ako dapat nakita sa ganitong itsura. Sa ganitong anyo. Hindi mo alam kung anong pwede kong gawin. Kung anong pwedeng mangyari. Bata pa lang tayo. Alam ko nang tungkol sa dugo ninyong aswang, Veronica. Pero alam ko rin na hindi ka basta-basta mananakit gaya ng inaakala nila. Alam kong may rason kung bakit mo to ginawa. Kung bakit mo pinatay si Leandro. At ngayong tapos na, hayaan mo akong tulungan ka. Gamutin ka. At ibalik ka sa dati. Tulungan mo ako. Bilang isang albularyo ang papa kong si Emil, nagawa niyang tulungan makabalik sa dati si Mama Veronica o Victoria. Tinulungan niya itong gamutin at unti-unting mapatahimik ang dugo niyang aswang sa pagkatao nito. Mula rin noon, sumama na si Mama kay Papa at tahimik silang namuhay sa bundok. Si Aling Daya naman, pinaubaya na siya kay Papa Emil dahil tapos na rin naman siya sa purpose niya sa buhay ng mama ko. Hindi ko aakalain na pagkatapos ng lahat, mapapaibig pa pala ni Papa si Mama sa kanya. Kaya sobrang saya ko para sa kanila. Si Senyor Armando, umalis na siya ng bansa at tahimik na nanirahan sa Amerika. Hindi na niya pinalaki pa ang gulo. Pero alam ni Mama na kung may pagkakataon lang o may lakas pang matanda, baka ginantihan din siya nito. Pero may parte rin sa kanya na tinanggap na lang din ang lahat at tahimik na nilisan ang baryo. Ngayon, nandito na kami sa Maynila at ang mga magulang ko ay tahimik pa rin naninirahan sa bundok. Sabi nila, mas masarap daw ang buhay doon, tahimik at malayo sa gulo ng syudad. Sinulat ko lang ito at pinadala sa inyo dahil baka may makaintindi rin sa inyo na may mga pagmamahala na hindi na pwedeng maibalik pa sa dati. Lalo pat kung napakasakit ang dinulot ng pagmamahal na yon sa isang tao. Pero hindi ibig sabihin nun na matatapos na ang mundo para sa iyo. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig, Miss Amy. Love, Ira. Wow! Ang mind-blowing ng kwentong yun ni na Veronica aka Victoria at Leandro. Isama na rin si Emil na lagi nandiyan para kay Veronica. Pero grabe pala talagang pag-ibig minsan, ano? May mga pagmamahala na hindi deserve ang second chance. Hindi dahil hindi na nila mahal ang isa't isa, kundi lesson lang sila at hindi itinadhana para sa isa't isa. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig, listeners. Please like, share, and subscribe. This has been Miss Amy, signing out.